Love story ni Christine Reyes at Gio Tingson at paano sila nagsimula. Matapos ang ilang buwan ng mga haka-haka tungkol sa bagong pag-ibig ng aktres na si Christine Reyes, ngayon nga ay malalagyan na ng tuldok ang kwentong ito dahil hindi na siya isang chismis lang. Totohanan na nga ito at wala na ring hihintayin ng mga netizens na pahayag mula sa kanilang dalawa. Kamakailan lang din kasi ay inamin na ni Gio Tingson ang tungkol sa pagmamahala nila ni Christine. Sa wakas, may label na ang relasyon nilang dalawa at in a relationship na ang paglalarawan ni Gio dito. Marami naman ang kinilig sa naging kumpirmasyon ni Gio sa estado nila ni Christine. Hindi rin sila makapaghintay sa kwentong ibabahagi ng dalawa tungkol sa pagkakakilala nila sa isa't isa. Kaya naman inilabas nila ang matagal na nilang itinatago sa maraming tao. Ayon naman sa talent manager na si Noel Ferrer, God's perfect timing ang pagkikitang muli ni na Gio at Christine. Isa nga kasi itong magandang tagpo sa buhay nila na inaakalang hindi mangyayari sa tunay na buhay. Sa pagkwento ni Gio kung paano sila nagkakilala ni Christine, sinabi niyang mga bata pa lang sila nang sila ay unang magkita. Nangyari pa ito nang magsama sa isang event ang kanilang pinapasukang eskwelahan. Tandang-tanda nila pareho na ang grade school fair ang naging saksi sa kanilang unang pagkikita. Marriage booth ang unang lugar kung saan sila nagkita noong mga bata pa sila. Kwento ni Gio, nagkakilala kami sa Ateneo, grade school fair, sa marriage booth. I was grade 6, Ateneo. She was grade 5, St. Bridget's School. Ako yung pari sa marriage booth. Siya yung ikakasal. We saw each other. We went out. Pero iba ang magkaiba ang timing. Ganito rin naman ang narinig sa naging panayam ni Christine noong bago pa lang na lumalabas ang tungkol sa pagde-date nilang dalawa. Ani ng aktres, we were grade school childhood sweethearts. I've known Gio since the Ateneo Fair days. It's been 25 years now. That's why I know him through and through. Mahigit 2 dekada silang hindi nagkita matapos ang mga kaganapan sa joint school fair nila. Pero ang hindi nila alam ay may nakaplano na ang Diyos para sa kanilang dalawa. Nang maglaon ay muling nagkaroon ng reconnection sa pagitan nila at ang kanilang relasyon ay naging mas maganda. Iniuugnay ni Gio ang kanilang matibay na samahan sa kanilang shared principles and values. Aniya, it's best when you are in a relationship with the person with whom you share the same principles. Dagdag pa niya, the good thing is we both listen and understand each other well. Magkaiba man sila ng political stand, hindi nila yon hinayaan na makaapekto sa relasyon na mabubuo nila. Si Christine kasi ay bukas sa publiko ang pagsuporta niya kay Senator Amy Marcos at gumanap pa nga siya sa karakter nito sa mga pelikulang Made in Malacanang at Martyr or Murderer. Si Gio naman ay hayagan din ang suportang ipinapakita kay Senator Bam Aquino na kasamang nangampanya para sa kanya noong 2025 midterm elections. Pero ngayon kung inyong titingnan, tila pareho na silang nagkaroon ng unawaan nang dumalo sila sa Peña Francia event ni Mayor Leni Robredo sa Naga. Nagsimula sila sa pag-soft launch ng kanilang relasyon sa pag-post ng mga litrato sa kanilang social media, tulad na lang ng ginawa nilang bakasyon sa Vietnam, hanggang sa ma-hard launch ito nang ipakita ni Christine ang ilang ganap sa book launch ni Coach P. Acevedo sa Shangri-La The Fort sa Taguig City noong October. Sa panayam na ginawa kay Christine, sinabi niyang ang kanyang romantic life ay very, very happy, super happy. It's different. You know when you're with the right person. Kung pareho silang masaya sa relasyon nila ngayon, iyon ay dahil in good terms si Gio sa anak ni Christina si Amara, pati na rin sa pamilya at mga kaibigan ng aktres. Gayon din naman ang relasyon ni Christine sa pamilya ni Gio. Natanggap siya at mahal siya ng mga ito. Pero one step at a time muna sila at hinay-hinay lang din sa pagdedesisyon sa mga seryosong bagay tulad ng pagpapakasal. Ani Gio, na pag-uusapan naman nila pero malayo pa para pasukin ang mas seryosong relasyon. We are serious about our relationship. Yes, marriage crosses our minds. We hopefully and definitely want to end up together. We'll get there in God's perfect time. Matatandaan na kinumpirma ni Christine noong February 2024
na ang kanyang kasal sa MMA fighter na si Ali Katibi ay naanal na mahigit 1 taon bago niya ito isapubliko. Ikinasal sila noong 2016 at nagkahiwalay noong 2019 at ngayon ay co-parent para sa nag-iisang anak. Ang rason kung bakit naputol ang kanilang pagsasama ay dahil pareho pa raw silang hindi mature ni Ali, sabi ni Christine. Dagdag din niya sa isang interview, "It didn't work out because we're not mature enough to handle the responsibility of being mom and dad and being in a marriage. We were both not ready." Nilinaw din ni Christine na hindi pa rin siya handa para pumasok sa isa pang kasal ngayon. Ngunit mangyayari ito sometime soon, kapag handa na ang kanyang sarili para sa mas seryosong buhay. Inamin din naman ni Christine na mas gusto niya na magkaroon ng karelasyon na non-showbiz dahil mas nakaka-happy at nakakatanggal ng blemish at wrinkles. Isa pa ay mas magiging pribado ang relasyon niya rito. Unang narinig ang tungkol sa balitang back to dating si Christine sa programa ni OG Diaz noong June 2025. Pinag-usapan dito ang hindi nais sa publikong hiwalayan ni Christine sa ex niya na si Marco Gumabaw. Pero nakitang masaya ang aktres, kasama si Gio sa Super Takbo 2025 event ng Grab. Nakita naman sa social media ni Gio ang pag-repost niya ng litrato ng isang kaibigan kung saan magkasama sila ni Christine. Pero taong 2009 pa nang magsimulang kumalat ang tungkol sa pagkakalink ni Gio sa aktres. Noong siya ang chair ng Student Council ng Ateneo de Manila University. Nanindigan naman siya na magkaibigan lang sila ni Christine noong panahong iyon. Pinag-uusapan pa lang noon ang kanilang relasyon, pero tila iba na ang nakikita ng mga netizens sa pakikitungo ni Gio at Christine sa isa't isa. Napapansin nila na parehong masaya ang kanilang mga ngiti kapag magkasama. Ang ilan naman sa mga nakakita sa kanila ay nagsasabing bagay sila sa isa't isa at mababakas sa kanilang mukha na maganda ang pinasok nilang relasyon. Si Gio ang dating National Youth Commission Chairperson noong 2014 hanggang 2016. Maliban sa pagiging chairperson, siya ang naging Chief Political Officer ni Bam Aquino noong 2016 hanggang 2018. Si Gio rin ang current head ng Public Affairs and Government Relations mula 2004 para sa Grab Philippines. Pinangasiwaan din niya ang Akbayan Citizens Action Party mula 2018 hanggang 2022. Nagkaroon din siya ng karanasan bilang associate lawyer sa isang law firm sa loob ng 2 taon. Graduate si Gio sa Ateneo de Manila University na may kursong AB Philosophy, minor in Development Management noong 2010 at naging Doctor of Law sa Arellano University School of Law noong 2018. Maayos ang naging paglalarawan ni Gio sa relasyon na mayroon sila ni Christine ngayon. After the elections, parang nagkaroon ng perfect time for us. Ang learning dito, it's not our timing, but God's perfect timing. Kaya happy lang, naaayos lahat. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.